Saan nga ba matatagpuan ang Upir? Ang Pilipinas nga ba ang Land of Gold? It's time, solid archers. Welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Sa loob ng maraming taon, maraming teorya at espekulasyon ang naglabasan sa eksaktong lokasyon ng maalamat na Upir. Dahil nga may ilang beses itong nabanggit sa Biblia, ang Upir bilang lugar na nagsupply ng ginto sa Haring Solomon. Ngunit hindi naman nabanggit ang lokasyon nito kung saan ito matatagpuan. Pinakahulugan ng Merriam-Webster Dictionary ang Upir bilang hindi malamang lokasyon ngunit mayaman umano sa ginto. 13 beses itong nabanggit sa Biblia ngunit walang konkretong ebidensya kung saan nga ba matatagpuan ang gintong minahan ng Upir. Kaya naman, hindi na matapos-tapos ang maraming espekulasyon, mga kwentong nagpasalin-salin sa misteryong bumabalot sa Land of Upir. Kahit pa man kasi sa modernong panahon ngayon, hindi pa rin nawawala ang kinang at kalidad ng ginto. Kaya't gagawin ng tao ang lahat, makahanap lang nito kahit saan pa mang lagusan. Sa panahon ni Haring Solomon, ayon sa 1 Kings chapter 10 verse 22, nakakatanggap ang hari ng kargo mula sa Upir every 3 years. May laman itong gold, silver, sandalwood, pearls, ivory, apes at peacocks. Mababasa nga na si Haring Solomon na anak ni Haring David ay pinagkalooban ng pabor ng Diyos na magkaroon ng higit na kayamanan higit kanino paman at karunungang walang makakapantay. Pinagawa nito ang templo sa Jerusalem na ang trono ay inlaid with ivory at overlaid with fine gold. Ang templong ito ang naging sentro ng pagsamba ng mga Hudyo bago ito nawasak ng mga Romano noong 70 AD. 1946, natagpuan ang isang tipak ng palayok na may nakaukit sa Tel Qasir na ngayon ay parte ng Tel Aviv sa Israel at ito ay mula pa noong 8th century BC. Meron itong Paleo-Hebrew script at ang nakasulat Gold of Upir 2-4 Beth Horon. Ang pagkakadiskubre nito ay nagpapatunay di umano na ang Upir ay isang lugar kung saan inangkat ang mga ginto ng Israel sa panahon ni Solomon. Narito ang ilan sa mga lugar at lupain na pinabubulaan ng lokasyon kung saan matatagpuan ang maalamat na Upir. Una sa ating listahan ang Sri Lanka. Ang 10th century lexicographer na si David Ben Abraham Alfasi ikinabit ang Ophir sa Serendip. Ito ang Old Persian name ng Sri Lanka na noon ay tinawag ding Ceylon. Isa sa naging basehan nila ang pagkakatulad ng ilang mga salita sa Hebrew sa lengguaheng Tamil at Sinhalese. Tulad ng Hebrew word na Tuki para sa parrot na nagmula umano sa Toke sa Sinhalese at Togkai sa Tamil para sa peacock. Ang Sinhalese at Tamil ay parehong native language ng Sri Lanka. Sa Africa, hindi nga maikakaila na gaano man kahirap sa ngayon ang mga bansa na matatagpuan sa kontinente ng Africa. Napakayaman naman ito sa likas na yaman tulad ng ginto, diamonds at iba pang precious stones. Mula Africa, si Haring Mansa Musa na isang challenger ni Haring Solomon sa pinakamayamang taong nabuhay sa mundo. Si Mansa Musa I ay namuno sa Mali Empire noong 14th century CE. Sa mga panahong ito, natagutom at digmaan ang kinakaharap ng buong Europa, ang kontinente ng Africa at mga kaharian ng Islam naman ay nagtatamasa ng kaginhawaan at kayamanan. Isa sa naging kasangkapan sa biyayang kanilang natamo ay dahil kay Mansa Musa nang namuno ito sa Mali Empire. Of course, sa 40 years na paghahari ni Solomon mula 970 hanggang 931 BCE, nauna ang kaharian nito kaysa kay Mansa Musa I na naghari naman sa Mali Empire noong 1312 CE hanggang 1337 CE. Pinaniniwalaan di umanong galing Africa ang minang ginto ni Solomon at sa panahon ng paghahari ni Mansa Musa, ito ang lubos na nagtamasa ng mga ginto. Another account na mayaman nga sa ginto ang Africa ay noong panahon ng pagtakas ng mga Israelites sa Ehipto kung saan binitbit di umano ng mga Jews ang tone-toneladang ginto mula sa Egypt. Sa Saudi Arabia, may mga Amerikano at Saudi geologists naman na nagtatrabaho sa isang bulubunduking bahagi ng Mecca at Medina na kung tawagin ay Man ad Dahab o ibig sabihin ay Cradle of Gold.
ay nagsabing natagpuan na nila ang matagal nang hinahanap na ebidensya sa minahang pinakamalapit sa Old Israel para makapag-supplyan ng ginto ng ganun karami. Sinasabing nasa 34 tons ng ginto ang sinusupply mula sa Ophir. Para kay King Solomon, ang ganito karaming ginto di umano ay umuoko pa sa kalahati ng kabuang supply ng ginto sa sinaunang sibilisasyon. At ang minahan umanong natagpuan sa Saudi Arabia ay pwedeng makapag-supply ng ganitong karaming ginto noong mga panahong iyon. Sa Puvar, Kerala, India, sa tradisyon ng mga Hudyo, ang Ophir ay madalas na naiuugnay sa isang lugar sa India. Ang teoryang ito ng lokasyon ng Ophir sa Tamilakam ay suportado ng maraming historians. Ang malamang na lokasyon sa baybayin ng Kerala na inaakalang Ophir ay sa Puvar sa Tiruvananthapuram. At sa Pilipinas, abay mawawala pa ba ang Pilipinas sa pagganito na ang mga usapin? Siyempre, hindi. Sa librong natagpuan sa Espanya na pinamagatang Koleksyon General de Documentos Relativos a las Islas Filipinas, inilarawan ng mayakda kung paano matatagpuan ang Ophir. Ayon sa Section Document Number 98 dated 1519 to 1522, ang Ophir ay matatagpuan kung ikaw ay maglalakbay mula Cape of Good Hope sa Africa hanggang India, to Burma, to Sumatra, to Moluccas, to Borneo, to Sulu, to China, at magtatapos sa Ophir. Ang Ophir ay sinasabing in front of China towards the sea of many islands where the Moluccans, Chinese, and Licos meet to trade. Sinasabi namang ang group of islands na ito ay hindi Japan, hindi rin Taiwan, at tanging ang Pilipinas lamang ang swak na swak sa nasabing description. Sinulat naman daw di umano noong 17th century ng Dominican Gregorio Garcia na ang Ophir ay tiyak na ang lokasyon sa Moluccas at sa Pilipinas. Sa ngayon, ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansang may pinakamalaking gold deposits at nasa top 20 gold producers nga ang bansa pagdating sa produksyon. Ngunit sa kinang at kalidad ng ginto, ganun naman kadelikado ang pagmimina nito kung saan maraming sakuna ang naranasan ng marami nating kababayan sa peligrong hatid ng gold mining. Karamihan kasi sa 70% ng gold production ng bansa ay nagmula sa artisanal at small-scale gold mining na may humigit kumulang 500,000 miners na nag-ooperate sa mahigit 40 probinsya sa bansa. Kung totoo mang ang Pilipinas ang Ophir, tiyak na tulad ng ginto sa gitna ng panganib, tiyak na kikinang at kikinang ito sa darating na panahon. Anong masasabi mo sa ating video for today, Solid Archers? I-comment mo lamang sa ibaba.